ating panauhing pandangan. Muli po namin tinatawagan ang ating punong guro, Ginoong Michael R. Manzano. Okay, so ito na po ang ating pinakahintay na sandali na makapagbigay ng mensahe at words of wisdom sa inyo ang ating panauhing pandangan. Siya po ay pinanganak sa Lugam, City of Malolos at kanya pong edad ay siya po ay 38 years old. Ang kanyang birthday ay December 19, 1978. Siya po pala ay single pa. So, still available. Ang kanya pong ama ay si Policarpio Maclang de Leon at ang kanyang ina naman ay si Susana Umali de Leon. Siya po ay nagtapos ng elementarya sa Long First Lugam Elementary School noong 1991 at tumanggap ng karangalan bilang valedictorian. Noong kanya pong high school, siya po ay nagtapos sa Marcelo H. Del Pilar High School noong 1995 at siya po ay honorable mention. Noong kanya kolehiyo, siya po ay nagtapos sa Bulacan State University noong 2000 at nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Electrical Engineering at ang kanya pong award na nakuha doon is Most Outstanding in Electrical Engineering. Siya po ay registered electrical engineer noong year 2000. Pumasa rin po siya sa civil service professional noong year 2000. First runner-up noong 1999 Power Quiz Show. At academic scholar sa Bulacan State University mula 1995 hanggang year 2000. So siya po ay sanay na sa mga ganitong pagkakataon ng recognition day. Lagi po siyang nare-recognize. Siya po ay ang kanya pong work experience, siya po ay nagtrabaho sa University of Regina Carmeli. Siya po ay nagturo doon, engineer, mula June 2000 hanggang October 2002. At siya po ay nagtrabaho din sa Chiyoda Corporation, Yokohama City, Japan, noong December 2011 to July 2013. Chiyoda Corporation noong April 2008 hanggang January 2009 bilang electrical engineer. Electrical group leader, June 2003 up to so siya po ngayon ay nasa Chiyoda Philippines Corporation sa Mandaluyong City bilang isang electrical engineer mula June 2003 hanggang sa kasalukuyan. Mga magulang, mga mag-aaral, mga panauhin, isa pong karangalan na ipakilala sa inyo. Ang ating panauhing pandangal, wala pong iba kundi si Engineer Christopher Umali de Leon. Palakpakan po natin siya. Thank you very much, Sir Manzano. Ladies and gentlemen, before I start, please allow me to greet the following. To our school head and beloved principal of Lugam Annex Elementary School, Sir Michael Manzano. To our great barangay captain of Barangay Lugam, with honors, Captain Ega Domingo. To our tagapag-ugnay sa edukasyon ng Barangay Lugam, with honors, Konsehal Mario De Leon. Gusto ko rin pong ipakilala sa inyo, gaya ng nabanggit niya kanina, ang aking minamahal na guro at principal nung ako po'y graduate ng batch 1991.
ang aking pong guro, ang napakagandang Public Schools District Supervisor, si Ma'am Maria Luxi Talavera. And of course, I would like to greet the PTA President, Vice President, Ms. Chesa Guan. Tuloy-tuloy po lang po, I would also like to recognize this morning the teaching force of Lugang Annex Elementary School. And of course, I would like to introduce to you the Senior Pastor of God is Able Ministry, Bulacan, Pastora Lisa Segenia. I would also like to give a special mention to, from God is Able Ministry, Pastora Loida Maclang, Pastor Jonathan Manaysay, Sister Sherwin Villagracia, Sister Sian Jesril Ogoy, Sister Judith Villagracia, and my entire God is Able Ministry International family. Of course, I would also like to mention the memories of my parents, Sir Pulagarin Pio Maclang de Leon and Mrs. Susana Umali de Leon. Parents, students, visitors, good morning. Today is March 31, 2017. This is my second time that I am standing and visiting this school, Lugang Annex Elementary School, in an event like this. Ito po ang pangalawang beses na ako ay dumadalaw sa paaralang ito. Pero ako po ay umaamin na sa araw na ito, medyo may pagka-emosyonal po ako. Dahil ito po ang unang pagkakataon na umakyat ako sa ibabaw ng entablado ng isang paaralan na wala na po akong mga magulang. Ladies and gentlemen, nasanay po kasi ako na kapag pumapanig ako ng entablado mula grade 1, kasama ko si nanay at si tatay, pero ngayon, ako po, biologically ay nag-iisa. Pero ladies and gentlemen, gusto ko pong sabihin na hindi ako nagpunta rito upang kayo'y palungkutin. Of course, it is my duty as a guest in this event to encourage you, to motivate you, or inspire you in the best way that I can. Ladies and gentlemen, firstly, before I really start, I would like to take this opportunity to thank Sir Michael Manzano and the entire teaching force of Lugang Annex Elementary School for this wonderful invitation. At this point, I would like to take this opportunity this time. I would like to invite everybody. Let me have your mind, your heart, your ears, and yourself. Please allow me to speak to you as I share to you what I have right now. Nung una ko pong natanggap ang imbitasyon tungkol sa araw na ito, nabasa ko doon sa messenger na ito ay Recognition Day. Nagkaroon po ako ng kaunting excitement. Kasi po, usually, naiimbitahan ako even sa school na to sa mga graduation days. Kaya ako nagkaroon ng excitement kasi I was able to find out that I will be facing a different batch of students. Pag sinabing Recognition Day, this is an opportunity for the school to recognize your being outstanding in the entire year of the school. Kaya ladies and gentlemen, since this is Recognition Day, sana po okay lang sa inyo na mas mag-expect ng mas marami si Kuya Chris o Brother Christopher. Dahil nga ito ay Recognition Day, I would like to enjoy the freedom of speech. Pag sinabi ko pong freedom of speech, gusto ko po na i-allow nyo ako magsalita minsan ng Filipino at minsan ay English. Kaya this is a challenge for all the students here to please lend your ears to me. Ngayon, kanina habang nagsasalita po yung ating mga kaibigan at ginagalang po dito kanina, nakakatuwa yung mga bata. Meron nagja-jacket boy, meron iba nagsuntukan na. Pero, of course, kahit mag-tumbling kayo sa aking harapan, pinatatawad ko na kayo. Pero, as long as you may want, hanggang kaya nyo po na makinig sa mga batang narito, pilitin po natin. Psychologically speaking po, pag ang bata ay magulo, sinasabi po ng mga psychologists, normal sila. Matakot tayo pag hindi sila magulo dahil ibig sabihin, maaaring may problema sila. But of course, mas maganda po matutunan ng mga bata ang self-control hanggat maaga. So ibig sabihin, kahit sila'y magulo, wag po natin silang sukuan. But of course, I believe na hindi naman mga preschool lahat ng nandito. We have students from grade 3 and 6, at least mas behave na sila. And of course, I also have you, the parents and the guardians of this student. Ibig sabihin,
I will be focusing my message to the students na mas kaya ng makinig at sa mga magulang at visitors na nandito ngayon. Magsisimula na po tayo ng ating pagsasalita. Ang ating pong tema sa graduation theme ngayon at tawag ito is sabay-sabay na hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan. I would like to explain this theme po sa pamamagitan ng pagbabanggit ng apat na basic na salita dito. Una po, yung ating sa dulo kinabukasan. In English, future. Everybody has a future. Yung iba pong future, very good. Yung ibang future, not so good. Yung isa naman, maunlad. Maunlad is an elevated way of life. Yung pangatlo po is hakbang. It denotes an action. And then finally, yung unang-unang word, ito po yung sabay-sabay. Ladies and gentlemen, I want to focus my speech on the word sabay-sabay. When you say sabay-sabay, all together. And masasabi po natin, mga minamahal kong tagapakinig, hindi po natin magagawa ang sabay-sabay na ito kung hindi tayo nagtutulungan. And we cannot do this thing if we don't know our responsibilities to one another. This morning, please allow me to give you 4 points. Paano ba natin talaga magagawa ang ating tema sabay-sabay na hakbang para sa maunlad na kinabukasan? And then siyempre, ladies and gentlemen, I would like to introduce myself to you. Ako po, gaya po ng binanggit kanina ni Sir, ni Ma'am, ang inyong lingkod po ay nag-handle din ng mga Bible study groups. Ang isa nga po dyan ay sa barangay ng Lugam. At I would like to thank Kapitan Edgardo for allowing us to do this. And because of that, I would like also to request to everybody, please allow me to use a reference for this morning. Ilan po sa mga sasabihin ko ay iugnay po sa isang reference. Siyempre, mas magiging credible po ako sa bawat isa kung ako'y may batayan sa aking mga pananalita. So again, please allow me to use a reference. May gagamitin po akong libro na kung tawagin natin ay Bible. So ibig sabihin, ilan po sa mga sasabihin ko rito ay iugnay ko sa nabanggit kong aklat. Okay, so magsisimula na po tayo, ladies and gentlemen. What is the first point para po tayo ay magkaroon talaga ng sabay-sabay na pag-unlad or hakbang upang makamit natin ang maunlad na kinabukasan? First point, obedience to government. Sa Tagalog, pagiging masunurin sa ating gobyerno. Okay, bago po tayo magsimula, I would like to hear from the voice of the student. This is a question for you, mga anak. Who is the current President of the Republic of the Philippines? Okay, si President Duterte. Pero gusto ko, pangalawa ka again, who is the current President of the Republic of the Philippines? Very good, kaya naman pala ng malakas. Okay, so ngayon, magiging interactive. From once in a while, ako po ay hihingi ng participation sa ating student. And of course, we know that President Duterte is a very courageous president. We don't need to test him. Sa oras na to, ang gusto kong i-test ay ang kanyang mga supporters. May you raise your hand, pakitaas nga po ang kamay ng mga bumoto sa Pangulong Duterte. Ulit, pakitaas nga po ang kamay ng mga bumoto sa Pangulong Duterte. Okay, palakpakan po natin sila. Bakit natin sila kailangan i-acknowledge? Salamat po sa palakpakan because, syempre, whatever you do, kailangan panindigan mo. Kailangan proud ka sa lahat ng action mo sa buhay because you thought about it. Ngayon, may sasabihin po ako pero wag muna kayong mag-react. I would like to admit, hindi ko po siya binoto. Okay, again, wag muna po tayong mag-react. I would like to, let me explain first. Bilang Bible study leader, isa po sa naging batayan ko na hindi sa kanyang pagboto ay nakalagay sa Bible. Don't say bad words. And I would like to stick doon sa mga principles sa Biblia. Pero siyempre, nanalo si President Duterte. Pagkatapos niyang manalo, pagkatapos mo niyang manalo, I need to stay and act like a Bible study leader. May nakalagay po kasi sa Bible. Ang sabi po sa Holy Bible, sa Romans 13:1, everyone must submit himself to the governing authorities because all the authorities were established by God, including the administration of President Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, hindi ko mapapakita yung aking paniniwala sa Diyos kung hindi ko susuportahan ang mga utos niya sa kanyang aklat. Kaya ibig sabihin ko, hindi ko man siya binoto, ako po ay nagpapakita sa lahat ng paraan ng pagsuporta sa ating Pangulo. Ladies and gentlemen, of course, ang dami-daming issue ng ating Pangulo kasama na yung tinatawag na
extrajudicial killing na hinihiring ngayon. Pero I would not focus on this kind of issues, yung mga complicated. This morning, pag-usapan po natin ang mga simpleng protocol ng ating bansa. Okay, ano pong ibig kong sabihin? Simulan natin sa mga kabataan. Tingnan nga natin kung matatalino ang ating i-recognize ngayon. I want to answer you this question. Kung alam nyo ang tinatawag nating curfew sa ating barangay, anong oras ito, mga anak? Aba, very good. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Very good. So, ibig sabihin, bago ng 10 o'clock, dapat nasa bahay na tayo. Tapos may biglang nagsalita, Brother Chris, nasa barangay basketball court pa po ako. Of course, excuse po yun ha. Kasi meron po tayong current na basketball league. At sa pagkakataon po ito, yung ating pong basketball league na ito ay may consent ng ating local official kasama na ang ating mga magulang. And since this is Recognition Day, I would also like to recognize the efforts of our great barangay captain, Kapitan Ega, kung aking kilala. Si Kapitan Ega po, I actually know him personally. At yung ating pong barangay basketball league na ito ay isang paraan upang makaiwas ang ating mga anak sa tinatawag nating illegal drugs. At bilang personal niyang kaibigan, I am seeing him leading po ang ating barangay hindi lamang sa ngalan ng pakikisama, kundi po sa ngalan ng Diyos. Nang dahil dyan, maaari ko po bang kayong hilingan para sa ating kapitan ng isang masigabong palakpakan? Alright, ladies and gentlemen, thank you po. Okay, katatapos lamang po natin sa ating mga bata. Punta naman tayo sa mga adults. Gusto ko pong i-excuse nyo, may sasabihin po ako sa ating batas na protocol, pero hayaan nyo ulit ako magpaliwanag bago po tayo magkaroon ng conclusion kasi hindi masyadong malinis yung example na sasabihin ko. Halimbawa po, tungkol sa mga protocol natin, sa mga aso sa kalsada, hindi po ba ipinopromote po ng ating local official, ng local government, na dapat magkaroon tayo ng malinis at ligtas na kapaligiran. Pero minsan po nalulungkot si Brother Chris kasi may nakakakita pa rin po ako ng mga aso na nakakalat sa kalsada. Ladies and gentlemen, minsan po pumasok ako sa office, bago yung aking damit, mabango, bagong ligo. Gwapong-gwapo po si Brother Chris pag pumapasok ako ng office. Pero pagkatapos ko pumupo sa aking workstation, ilang minuto na lamang po, meron po akong naamoy na di ka nais-nais. At nang tingnan ko ang aking sapatos, tama ang aking hinala. Nakatapak po ako ng jackpot. Alam niyo po ba yung jackpot? Okay, very good. Yung hindi nakakaalam, manood po kayo ng yung nasa 8 Bulaga. Kasi natutunan ko lang yun kay Wally Bayola. Okay, ladies and gentlemen, sinasabi ko po sa inyo ngayon na in order for us to really be successful, kailangan talaga na matutunan nating sumunod sa ating mga local protocols. Importante po ba yan? The answer that is yes. Importante po ang sumunod sa mga simpleng protocol ng ating bansa. Gusto ko pong bigyan ng ebidensya ang sinasabi ko ngayon. Ladies and gentlemen, ako po bilang engineer, I am working in a subcontractor company of a multinational company located in Yokohama, Japan. In some parts of my life, I was able to live there and I was able to witness the disciplined Japanese people. Alam niyo po ba nung nasa Japan ako, mga kapatid, mayroon ding protocol ang mga Hapon tungkol sa aso. Ang mga Hapon po, bawal ang aso na walang tali at kulungan. Aside from that, may lamang sila sa atin. Ang mga aso po pwedeng lumabas ng kalsada. Pero mayroong kondisyon. Dapat nakatali. Paano na pag pumupo ang aso sa kalsada, anong gagawin? Kailangan may bagong plastic ang Hapon. At ang plastic na ito ay ang pagpulot niya sa kupo ng aso sa kalsada. Is this kind of protocol important to the Philippines? Yes. Look where they are right now. Nasaan na ang Japan ngayon? Japan is being considered as one of the most successful nations in the world. Ngayon, kung ang pag-uusapan po natin ay uunlad po ba ang Pilipinas kung pupulutin din natin ang kupo ng aso sa kalsada? Bukas. Uunlad ba ang Pilipinas bukas? Ladies and gentlemen, the answer is no. The national success cannot be championed overnight. Hindi po natin makukuha ang pambansang kaunlaran ng isang tulugan lamang. But if we will be able to follow the local protocols of the land,
una po nating mararamdaman ang sinasabing tagumpay sa ating sarili-sariling pamumuhay. Okay po, yun po ang ating point number 1. Ang susunod po natin ngayon ay point number 2, trust to the public schools of the Philippines. Para daw po tayo magkaroon ng sabay-sabay na pag-unlad tungo sa sabay-sabay na hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan, kailangan nating pagtiwalaan ang mga pampublikong paaralan ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, meron po akong 6 na pamangkin. Yung 6 na pamangkin ko po sa kanila, 4 ay graduate na ng college. 2 sa kanila ay engineer. 1 sa kanila ay abogada, ang isa ay doktora. Ako na yata po talaga ang pinakamasayang tito sa buong mundo. Kasi meron po ako mga pamangkin, engineer, doktora at abogado. And I would like to mention, special mention yung isa ko pong pamangkin. Gusto kong banggitin po talaga ngayon ang paaralan ng eskwelahan nito. Siya po ay nag-enroll sa eskwelahan tinatawag na University of Santo Tomas. Nung nag-aaral po siya dito, I was really happy when I heard na nung gagraduate siya, siya po ay na-recognize na cum laude sa College of Nursing. Pagkatapos niya po graduate ng College of Nursing, now she is working as a licensed medical doctor. Kaya po, sobrang saya ko. And I believe, hindi po siya nagkamali ng pagpili ng UST bilang kanyang paaralan. But let us face the reality, ladies and gentlemen. Napakahusay ng UST, but we know that not all of us can afford a private school like that. Marami po akong nakita na mga magulang dahil ako'y naging teacher din noon. Marami pong magulang na ipinagpilitan nila kahit hindi nila kaya na mag-aral sa private ang kanilang mga anak. Pero anong nangyari? Nadagdag lamang po ang kanilang mga anak sa mga out-of-school youth. Dahil ang kanilang mga anak, 1 buwan pa lang ay wala nang maibaon. Should any one of you po ngayon ang nakararanas ng mga challenges financially, actually, this is the opportunity for everyone to see the wonders of the public schools of the Philippines. Because all the public schools of the Philippines can give you quality education for free. Ladies and gentlemen, I should know. Sinasabi ko po ngayon na alam ko yan dapat because I am a product of public school. Mula elementary, high school at college, ako po ay nag-aral sa mga pampublikong paaralan. Ngayon po, dahil nga po dyan, ang mga magulang ko, marami kami dating nag-aaral. Si tatay ko, sige, mag-aral kayo, public kayo lahat, want to sawa, mag-aral kayo. Dahil ang ating pong eskwelahan, gaya ng Lugang Annex, ay nagbibigay ng quality education para sa ating mga kababayan. Ladies and gentlemen, gusto ko na rin pong isingit ang maikling kwento sa aking buhay ngayon. Dahil naalala ko na rin po ang aking mga magulang. Pagkakataon ko rin po ito upang magpasalamat sa lahat ng nakiramay na kami po ay iniwan ng aking ina last year. Kasama na po ang Lugang Annex Elementary School. Personally po, nung buhay pa ang aking magulang, na iba po, ang laki po ng ipinagbago ng ako po ay iniwanan niya. Nung buhay pa po si nanay at ang aking tatay, ang aking pong status noon ay single. Pero nung siya po ay yumao na last year, na iba na po ang aking status. Dati po akong single, ngayon po ako'y single and available. Tama po, ang laki na pinagbago sa akin. Ibig sabihin po nito, okay, gamitin natin yung reference natin ngayon. Ang sabi natin sa Bible, hindi po kasalanan na maging single. It's not a sin. Pero po, of course, we are praying for the future. If God, should it be God will for me to be single for life, tatanggapin ko po yan kung iyon ang kanyang kalooban. Pero kung kalooban po ni Lord, should it be God's will for me to someday I will be married, someday in the future I will have a wife. Pagkakaroon po ako ng asawa. Should it be God's will that in the future I will have my own children? Magkakaroon din po ako ng sarili kong mga anak. At sinasabi ko ngayon sa inyo mga kapatid, kung sakasakali po ako na ako'y magkakaanak, hindi po ako magdadalawang isip na dalhin at i-enroll ang aking mga anak sa Lugang Annex Elementary School. Dahil naniniwala po ako sa kakayanan ng ating mga pampublikong paaralan. I should know because I was here. Dito po ako nag-grade 1 at nag-grade 2 at kaya po kami nagkakilala ni Ma'am nung lumipat ako sa Lock First. Siya po ang aking putihing principal. Ladies and gentlemen, nung grade 1 at grade 2, naalala ko sa Lugang Annex na dito ako
nag-aral nung mga panahon, hindi ko pa kayang itali ang sintas ng sarili kong sapatos. Naalala ko, sabi ko, Ma'am Sosa, pakitali nga po yung tali ng sapatos ko. Hindi ko po kasi kaya at hindi ko magawa. Ladies and gentlemen, I'm telling you this so that I can give you that I will be credible in your eyes. Whatever I'm saying are true. Ladies and gentlemen, pagka nga pumupunta ako dito sa Loac First or sa Lugam, gusto ko na hindi lang ako ipapakilala bilang residente ng Barangay Lugam. I would like also to be introduced as a part of Lugam Annex Elementary School history. Kaya ladies and gentlemen, again, para po tayo magkaroon ng sabay-sabay na hakbang or paghakbang para sa maunlad na kinabukasan, let us trust the public schools of the Philippines. Tuloy-tuloy po tayo. Pupunta na po ngayon tayo sa aking pangalawa. Again, ang sabi ko kanina, gagawin nating interactive. Pag sinabi nating interactive, may partisipasyon ang mga nasa ibaba, hindi lang kami. Ang pangatlong point po natin ay aim higher to succeed. Ibig sabihin, tayo daw po ay maghangad ng mas mataas na level ng tagumpay upang tayo ay magtagumpay talaga. Salamat po, Ate Loida. Okay. So ngayon po, at this point, I would like to have a student participation. I would like to call on up on stage, the first honors of grade 4, grade 5, and grade 6. Again, second call, I would like to call on stage, the first honors of grade 4, grade 5, and grade 6. Okay, habang sila po umakyat, hihingi ko ng permission sa ating puting principal, Sir Michael. I would like to give an examination to your student. Pwede po ba? Thank you po. Alright? So, with the approval of your principal, of our principal, bibigyan natin ng special examination ang ating mga estudyante ngayon. Okay, so dyan, pwede ka natin isa pa. Again, syempre pag sinabing first honor, dapat confident. Pag tinawag, aakyat agad. Nasaan yung isa? Alright? Oh, thank you very much. Okay. Siyempre, pag may exam, dapat may examination paper. Sorry, nagmamadali ako. Handwritten lang to. Okay, pakibasa. Habang binabasa po nila yung kanilang examination for this morning, sasabihin ko sa inyo kung ano naman ito. Ang tanong dyan, how will you rate yourself as a student from 1 to 5? 1 being poor. 2 is being below average. 3 being average. 4 above average. 5 is excellent. Paano mo gagradean or gagradean ang iyong sarili 1 to 5? Ano ka bilang estudyante? Alright, ladies and gentlemen, this is actually a challenge to our first honors. Kasi they will be recognized here. Nakatingin ang ating principal, ang mga guests, magulang, kaklase, teachers. How will you rate yourself? Dahil kayo ang i-recognize ngayon, and this is your time to prove that you deserve what you have. Okay, so sino yung grade 6? Okay, ay, 4 lang. 4, 5, and 6 lang. Dalawa. Dalawang first honors. Okay, very good. Very good. Alright. Okay, thank you very much. Very good. Dalawa pala. Paano po natin sila? Dalawa pa lang. First time ko nakakita ng ganyan. Okay, so unahin natin yung grade 6. Grade 6. Ikaw ba yan? Anong pangalan mo? Invite po. Sino kasama mo today? Family po. Pwede bang kumaway po yung family? Okay. Ano po ang message sa inyong anak? Joke lang po. Kasi pag nag-message ka, bibigyan din kita ng jacket. Kasi sa wawawin lang ginagawa yan. Alright, dito tayo sa camera. Alam mo naman. Okay. Okay, your name is? Nang dahil late kang dumating, yung isang grade 6 nasaan? Mauna ka. Anong pangalan mo? Anong grade ka? Okay, so how will you rate yourself 1 to 5 and why? Number 4. Kasi po di po ako totally na matalino mas may magaling pa po sa akin na Thank you very much. Palakpakan po natin siya. Okay, ikaw naman. Para po sa akin ng 5, excellent. Dahil gumawa po ang Diyos na excellent po. Wala pong ginawa ang Diyos na may mali, na walang pangit, na wala pong matalino. Yun.
Ross, palakpakan po natin. Then, ikaw, Miss. Number 4 po. Dahil po alam ko hindi ko pa po nabibigay lahat ng makakaya ko. So, meron pang iaangat. Thank you very much. Ikaw naman. What is your name? Okay, so what is your grade? Bakit? Kasi po alam ko na may mas magaling pa po sa akin. Tapos, hindi ko po Thank you very much. Palakapan po natin sila, ladies and gentlemen. Okay, so bago kayo bumaba, maraming salamat. Siyempre, kailangan may bibigay na reward si Kuya Chris. I'll be giving you a reward. Ito hindi pera. Ang tawag dito ay gift certificate. Because you're courageous today to stand here and answer the question, I'll be giving you the privilege to treat at least 4 of your family members for a free lunch this afternoon. Congratulations. Congratulations. Yung isa bibigay ko na lang kay Sir Michael para sa iyo. Okay? Okay, thank you very much. Umuli, palakpakan po natin sila. Alright. Ladies and gentlemen, again, our third point. Para po tayo magkaroon ng maunlad o sabay-sabay na akbang is aim higher to succeed. Bakit yan po ang tinanong ko ngayon? Actually, may purpose po ako talaga dyan. Kasi po, I would like to advise all the students here and all the parents to support their children to aim higher to succeed. Ibig sabihin, ang dapat bawat isang estudyante ng Lugang Annex Elementary School ay dapat mag-target ng pagiging above average. Hindi dapat average lamang. Why? I'll be giving you a data today. You know the recent statistical survey, yung mga lumalabas sa ating mga balita, there are 10 million Filipinos daw po ang walang trabaho ngayon. Ibig sabihin, in order for us not to experience being jobless in the future, kailangan, we need to be a worker today. As a student, kailangan ngayon pa lang, magsipag na tayo. Dahil kung hindi tayo magsisipag, kailangan natin ito gagawin. Kailangan natin ito, di-decision ang simulan. Pag malapit na tayong graduate, it will never be a good timing for everyone. Again, ladies and gentlemen, in order for us to have that kind of success, we need to be or to aim a higher to succeed. Finally, pupunta po tayo ngayon sa letter D. Ang ating pong huli at pang-apat na point para po tayo ay magkaroon ng sabay-sabay na hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan ay walang iba kundi unity in the family. Ladies and gentlemen, nung ako po ay estudyante dito, I hope that I am correct. Pag sinabi natin the family is the smallest unit of our society. Okay, if we will make our family successful, successful families joined together can build a great nation. And that is a fact. Ladies and gentlemen, in order for us to be successful, the family should be united. Kailangan daw po tayo ay nagkakaisa. Ngayon, I would like to make my personal testimony for that. Anong kulay po ang damit ko ngayon? Light green, tama kayo. Actually, pwede nyo akong bansagan ngayon na hindi best actor eh. You can call me Hugot King. Kasi ako po ang Hugot King for the day. Nung ako po ay nagsalita dito noong graduation day 2015, 2 years ago. Pagkatapos ko pong magsalita dito, I received a possible invitation to be a guest speaker in another school. Sabi po nila, after kong magsalita dito, iimbitahan ka namin sa aming paaralan. Nung narinig ko po ang possible invitation na to, I told my mother very cheerfully. Sinabi ko agad sa aking ina. At sabi ko, Nay, pwede pala akong maging guest speaker sa pangatlong beses. At ang sabi ko sa kanya, kung sakaling maging guest speaker ako ulit, anong kulay ng damit ang gusto mong suot? And she told me, gusto niyang magsuot ng light green. Dahil ang nanay ko po ay wala na ngayon, hindi niya na ito magagawa. Pero bilang parangal sa aking ina, ako na po ang nagsusuot ng kanyang paboritong kulay. Ladies and gentlemen, in all ways, I would like to honor my parents. In all ways, sa lahat ng pagkakataon, gusto ko pong parangalan ng aking mga magulang. Ladies and gentlemen,
this morning, gusto ko bang magbigay ng ilang point sa ating mga minamahal na magulang. Hindi po ako narito upang kayo'y turuan. Nandito po ako upang sabay-sabay natin itong pag-aralan. Ladies and gentlemen, sa ating mga magulang, we can have unity in our family kung tayo po ay magdidesisyon to make ourselves inspiration to our children. Dapat po, pagka nakikita tayo ng ating mga anak, makakakita sa atin sila ng pag-ibig, pagmamahal at suporta. Hindi po pwedeng pag nakikita tayo ng ating mga anak, takot ang namumuo sa kanilang puso. Kasi po, kung tayo ay minamahal natin ng ating mga anak, hindi mo na kailangang utusang mag-aaral. You don't need to say a word. Gagawin po nila ang mahusay na pag-aaral ng kusa. Ladies and gentlemen, sa mga bata naman, anong gustong ipayo ni Brother Chris sa umagang ito? Sa mga anak kong nandito ngayon, so this time I would like to call your attention, kids. Sa mga batang narito, gusto ko bumalik tayo sa sinasabi sa Bible. Igalang ang magulang, period. Bakit may period? Dahil walang perpektong magulang, lahat ay nagkakamali. Kung titingnan niyo po ang mga tao sa inyong paligid, kung sino lang yung marunong gumalang sa magulang, siya yung nagkakaroon ng mas malapit na tagumpay sa buhay. Meron po tayong naririnig na kasabihan dati. Itama niyo po ako kung ako'y magkakamali. Ang hindi daw lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ang totoo po, hindi lang ito basta kasabihan. Ito po ay biblical. And dahil sabi ni Lord, igalang ang magulang. Kaya kung gusto niyo magtagumpay sa inyong mga buhay, mga anak, igalang niyo ang aking mga magulang. Kaya po mga kapatid, kung kanina po ako'y tumayo dito at sinabi kong ako'y Bible study leader, pinili po ni Brother Chris na gawin ang trabahong ito nang dahil sa ganong klaseng katotohanan. Walang paaralan kung paano maging mabuting magulang. Wala rin paaralan kung paano maging mabuting anak. Pero napakabuti po ng ating Diyos dahil binigyan tayo ng isang libro na magagamit nating gabay para dito. Okay, ladies and gentlemen, okay, ladies and gentlemen, dito po nagwawakas ang ating 4 na points. At sana po, meron kayong natutunan. Pero bago ko tuluyang mamaalam, ladies and gentlemen, gusto kong sabihin sa inyo na nagkaroon ako ng, kaya po ako may hawak na notes, nagkaroon po ako ng 1 linggong preparation para sa speech na to. Meron po akong halos 6 na gabi na nandun ako sa church namin, nagsasalita akong mag-isa at nag-i-ensayo. Pero sinasabi ko rin po sa ating mahal na principal at sa ating mga teachers ng Lugam Annex Elementary School, even if kahit 2 araw nyo lang ako tinawagan at recognition day, napupunta pa rin po ako. Kahit 2 days na lang recognition na, tatanggapin ko pa rin ang invitation na ito. Bakit po? Dahil sinasabi po natin sa ating tema, sabay-sabay na pag-unlad or hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan. Ang role po ng isang guest speaker is not to waste any opportunities of doing our share to you. It is my obligation, no matter what, gaano man kahaba o kaikli ang preparation, it is my obligation to see you today, to share to you my knowledge. And then because of that thought, I would like to challenge all the students here. Hinahamon ko po ang mga batang ito ngayon. Dahil I am giving to you a good example, hinahamon ko ang lahat ng mga batang ito. Balang araw, dapat kayo ang nandito. Kanina tumawag ako ng mga bata. Sila ang mga future first honors or future valedictorians. Pero ang mga guest speaker po ay hindi natin dapat iasa sa mga valedictorian lamang. Everybody in this place right now should aim to be an above average student. Ladies and gentlemen, balang araw, ang mga future teachers or current teachers ng Lugam Annex Elementary School ay maghahanap ng susunod na guest speaker na tatayo dito. Mga anak, huwag nyo silang pahirapan. Kung gusto natin silang pahirapan natin sila sa ibang pamamaraan. Dapat mahirapan sila kung sino ang pipiliin sa inyo. Because if you will be an above average student in the future, you will all be qualified as future guest speaker of Lugam Annex Elementary School. Thank you very much po mga kapatid. Okay, ngayon pong oras na to, I would also now to say my last goodbyes for this time. Sabi ko nga kanina, bago ako pumunta, sana maimbitahan po ako ulit sa mga graduation days na katulad dito kasi ang ating pong mga teacher ay talagang nagagandahan at nagagawapuhan. Napakagandang umaten. Kahit po ang ating mga bisita, you came here po with your best. Kaya po napakasarap pumunta sa mga ganitong gathering. And this point, ladies and gentlemen,
I started with Thanksgiving. I want to end also with Thanksgiving. Again, I would like to thank our beloved principal, Sir Michael, at ang ating pong mga ating pong mga guests na kasama ko sa stage na ito, ang teaching force ng Lugam Annex Elementary School, kayo pong aking mga minamahal na magulang, mga bisita, mga estudyante, at ang aking pong pamilya ng God is Able Ministry International. Again po, thank you all very much, and to God and to God alone be all the highest glory. Thank you po. Maraming